Here's a realistic a day in my life as a work-from-home girlie na minsan sa kama nila nagtatrabaho kasi siya ay may scoliosis. Siyempre, hindi rin naman may kita ni client charing. I usually wake up very early, like 40 minutes to 30 minutes before my shift kasi 8 a.m. nagsisimula yung shift ko. Kasi gusto ko muna magnilay-nilay, mag-isip-isip at mag-scroll sa phone ko bago mag-work. Ewan ko kung ako lang. Sana tinutulog mo na lang ate, no? Nadagdagan pa sana ng 20 to 30 minutes yung tulog mo. Kaso hindi, pinili mo mag-scroll. So, chronically online kasi gago. So, ayan, unang-unang ginagawa ko sa umaga, pag tayo ko sa kama, malamang, ino-open ko na yung cortina kasi yung pusa ko, yan lang talaga yung dahilan niya. Kung bakit niya ako ginigising, kasi gusto niyang mag-sightseeing. And then, syempre, gagawa na ako ng kape. And guys, oh my God, try nyo to, sobrang sarap. Nire-recommend ko din siya sa friend ko na lagi kong kausap. Yung Nescafe na yun, yung creamer, yung oats, syempre, bobo, no, tapon, clumsy as fuck. Anyway, nabili ko sa SNR yung mga yun. So, nag-SNR putang ina naman, magvo-voice over ka pa ba? Basta yan. Tapos guys, OMG, ito pala, hindi siya expired, pero malapot-lapot siya. Good thing, mahilig ako mag-umoy-umoy and mag-check muna. Kasi, kung hindi, ate, edi nakainom ako ng lapot-lapot na creamer. Ang pangit. Ganun dapat yung consistency niya if you guys saw that. And then, outside of course, and then, syempre, time to pretend na ako'y aesthetic. Pero guys, hindi talaga ako aesthetic. Hindi nga ako nag-journal eh. The fuck? Alam niyo, ingit na ingit ako sa mga babaeng pagising nila, nag-journal sila and nag-gather nila yung thoughts nila. Katulad nila sa mga napapanood kong vlogger. Like si Hazel King, Rai Velasco ata yun. Nag-journal din ba siya? I'm not sure, hindi ko natatandaan. Pero, like girl, paano? Gusto ko rin maging ganyan. Gusto ko rin maging organized yung thoughts ko. Gusto ko, may plano ako sa buhay ko kasi ako, go with the flow lang ako eh. Whatever happens, happens. Basta yun. Ang importante, buhay ako at may pera ako at may trabaho ako at kasama ko ang pusa at ang boyfriend ko. Parang ganun lang yung mantra ko sa buhay talaga. Like, oh my God, thank you God kasi buhay ako. Pero wala akong big plans. You know, gets nyo? Ako lang ba? Pa-video-video lang ako ng ganyan. Nagpapakit lang talaga ako niyan. Pero ang totoo, nagbabasa ako ng mga puro katarantaduhan online. And then, umuwi na pala yung boyfriend ko after meeting. Supposedly, siya yung nagpe-prepare na to. Pero syempre, nasa banyo ang taong yun. So, ako na lang yung nagpe-prepare. Syempre, guys, alam niyo kapag napadpad kayo sa Pampanga, try niyo yung kare-kare sa Razons. Masarap. Ako yung babaeng sobrang bagal kumain. Pero kapag may oras ako, or like, inoorasan ako, may timer din. Sobrang kaya ko rin magmabilis kumain. Nanginunguya ko naman lahat. Syempre, gago ba ako? During that time kasi, nag-bio break lang ako. Ibig sabihin nun, like, away from keyboard ka muna for like 10 minutes, 15 minutes max. So, kumain na ako. Syempre, alangan, ano pang gagawin? Magalolo. After shift, nag-decide kami ng boyfriend ko na mag-picnic Kinamberloo, mag-sightseeing, mag-nature tripping dyan sa Eco Park. Malapit lang to sa amin, guys. And kapag napapadpad kami dito, like, parang nakasagap na rin kami talaga ng fresh air. Kasi pag napadpad kayo dito, sobrang konti lang din ng car sa dumadaan, bundok yung view, and I don't know what you call that. Basta, ano yan, hindi siya, basta ayoko baka makancel ako. Basta yun, may mga tao-tao rin naman, nagtikot na kami ng coffee and pizza, and then syempre lalafang na, alangan, ano pa bang gagawin? Pasensya na kung ganito ako mag-voice over, hindi kasi talaga pag professional yung voice ko guys, and ayoko mag-cringe, so ayun lang.